Guni-gunihin ng isang bansang gumagawa ng sangkatlo ng kakao sa mundo, ngunit karamihan sa mga lokal ay hindi pa nakatikim ng tsokolate. Ang ginto ay mined dito sa loob ng 1,000 taon, ngunit ang mga bata ay naguhukay sa mga bundok ng elektronikong basura mula sa Europa at Amerika, nalalanghap ang mga nakalalasong usok kapalit ng ilang dolyar. Ito ang unang bansang Aprikano na nagkamit ng kalayaan, ngunit nagpapatakbo pa rin ito ng mga kampo para sa mga babaeng inakusahan ng pangkukulam. Maligayang pagdating sa Ghana, isang bansa kung saan ang hinaharap at ang Middle Ages ay naninirahan sa iisang kalye at ang bawat katotohanan ay parang isang ligaw na kwento. Sa baybayin ng Ghana ay nakatayo ang mahigit 40 kuta at kastilyong bato na itinayo ng mga Europeo mula ika-15 hanggang ika-19 na siglo. Hindi ito mga romantikong guho, ito ay mga bodega ng tao kung saan libu-libong Aprikano ang naghihintay sa mga silong na walang bintana at walang ilaw para sa pagpapadala sa Amerika. Sa isa sa pinakamalaking kuta, hanggang 1,000 tao ang ikinukulong hanggang tuhod sa basurahan sa isang selda na kasing laki ng isang volleyball court. Humigit kumulang 12 milyong tao ang dumaan sa mga kutang ito at kalahati lamang ang nakaligtas upang makarating sa Amerika matapos dalhin sa mga kulungan ng mga barko. Sa kasalukuyan, ang mga ito ay mga museo kung saan ang mga inapo ng mga alipin mula sa Amerika ay dumadaan sa parehong mga pintuan gaya ng kanilang mga ninuno 300 taon na ang nakalilipas. Ang Ghana ang pangalawang pinakamalaking tagaluwas ng kakao sa mundo na nagpapadala ng halos 1 milyong tonelada ng mga butil ng kakao taon-taon sa mga pabrika sa Europa. Ang malalaking korporasyon ay kumikita ng bilyon-bilyong dolyar mula sa pag-export na ito, ngunit ang isang magsasakang taga-Ghana ay kumikita ng wala pang 6% ng presyo ng isang tapos na tsokolate bar. Karamihan sa mga magsasakang ito ay napakahirap kaya hindi pa sila nakakabili ng tsokolate, hindi lang nila alam ang lasa ng produktong pinaghirapan nilang gawin sa buong buhay nila. Ang mas malala pa, ang mga bata ay nagtatrabaho pa rin sa mga plantasyon ng kakao, tinatansya ng mga aktivista ng karapatang pantao na mayroong mahigit 1.5 milyon sa kanila. Nagdadala sila ng 40 kilogramong sako, humahawak ng matatalas na kutsilyo at nag-i-spray ng mga laso ng walang proteksyon, marami ang ibinenta ng kanilang mga magulang o dinukot ng mga trafficker. Sa mga suburb ng kabisera ay matatagpuan ang isa sa pinakamalaking tambakan ng mga elektronikong bagay sa planeta, ang pinaka-nakakalaso na lugar sa bansa. Daan-daang libong tonelada ng mga lumang computer, telepono, at refrigerator ang itinatapon dito bawat taon mula sa Europa at Amerika sa ilalim ng pagkukunwari ng tulong ng makatao. Libo-libong tao, kabilang ang mga bata, ang nagtatrabaho sa tambakan, nagsusunog sila ng plastik upang kumuha ng tanso mula sa mga alambre, ang usok ay madilim at nakalalason. Ang hangin ay puno ng kakaibang tingga, mercury, at mga carcinogen, ang lupa ay kontaminado ng ilang metro ang lalim, at ang lokal na ilog ay naging isang patay na sona. Ang mga manggagawa ay kumikita ng 2 hanggang 3 dolyar sa isang araw ngunit namamatay sa kanser sa edad na 40 habang ang Europa ay nagtatapon ng basura nito at tumatanggap ng mga bawas sa buwis. Noong ika-6 ng Marso taong 1957, ang Ghana ang naging unang bansa sa Sub-Saharan Africa na nagkamit ng kalayaan mula sa mga kolonyal na pinuno nito. Ang pinuno ng bansa ay nagsalita sa harap ng daan-daang libong tao at ipinahayag na ang kalayaan ng Ghana ay walang kabuluhan kung wala ang kalayaan ng buong Afrika. Siya ay naging simbolo ng pag-asa para sa kontinente na nagtayo ng mga paaralan at ospital at nangangarap ng isang nagkakaisang estado ng Afrika na hinubog sa Amerika. Ngunit 9 na taon ang lumipas, siya ay napatalsik sa isang kudeta ng militar habang bumibisita sa China at namatay siya sa pagkatapon sa matinding kahirapan. Sa kasalukuyan, siya ay itinuturing na isang pambansang bayani, ang kanyang mukha ay lumilitaw sa bawat perang papel at ang araw ng kalayaan ay isang pangunahing holiday na ipinagdiriwang kasama ng mga parada at sayawan. Sa Ghana, ang pagiging isang punerarya ay hindi lamang isang trabaho, ito ay isang palabas na umani ng milyon-milyong panonood online sa buong mundo. Ang mga pangkat ng mga punerarya ay sumasayaw sa kasabay ng musika, nagsasagawa ng mga somersault at stunt na may mga kabaong sa kanilang mga balikat na ginagawang mga kamanghamanghang kaganapan ng mga libing. Hindi ito kawalang galang sa namatay, sa kabaligtaran, sa Ghana, ang kamatayan ay dapat ipagdiwang bilang isang paglipat sa ibang mundo, hindi bilang pagluluksa. Ngunit ang mga kabaong mismo ay mas astig, ang mga ito ay ginawa ayon sa hanap buhay ng tao, isang isda para sa isang mangingisda, isang eroplano para sa isang piloto. May mga kabaong na hugis higanteng telepono, sapatos sa pang-esports, mga bote ng beer, at maging mga banal na aklat na ang bawat isa ay nagkakahalaga ng kahit saan mula 500 hanggang ilang libong dolyar. Sa hilaga ng bansa, 6 na kampo para sa mga babaeng inakusahan ng pangkukulam ang patuloy na tumatakbo na nagsisilbing tahanan ng humigit kumulang 1,000 ipinatapon na lola. Inakusahan ng pagdadala ng sakit sa isang bata, pagsira sa ani, o pagkamatay ng isang kapitbahay, sila ay pinalalayas dahil sa banta ng karahasan.
Sa mga kampo, nakatira sila sa mga kubo na walang kuryente o tubig, nabubuhay sa pamamagitan ng mga limos, marami ang gumugol ng mga dekada doon at hindi na nakauwi. Sinubukan ng mga awtoridad na isara ang mga kampong ito, ngunit ang mga kababaihan ay pinapatay lamang sa mga nayon na iniiwan ng mga kampo bilang tanging ligtas na kanlungan. Ang Ghana ay isang modernong bansa na may internet access at mga universidad, ngunit ang mga sinaunang paniniwala sa mahika ay kasabay ng mga smartphone. Ang lawa ng Volta ang pinakamalaking artipisyal na imbakan ng tubig sa mundo ayon sa lawak ng ibabaw na sumasaklaw sa 8,500 kilometro kwadrado. Ito ay nilikha noong dekada 1960 kasabay ng pagtatayo ng isang napakalaking dam para sa isang planta ng kuryente na dapat sanay magdadala ng enerhiya at kasaganaan sa bansa. Gayunpaman, 700 nayon at isang buong bayan ang nalubog na nagtulak sa 80,000 katao na lumipat, karamihan ay nawalan ng lahat at walang natanggap na kabayaran. Sa kasalukuyan, ang mga tuktok ng mga nakalubog na puno ay nakausli sa tubig at ang mga mangingisda ay nagkukwento tungkol sa pagkakita ng mga bubong at tore ng simbahan sa ilalim ng tubig. Ang lawa ay bumubuo ng kuryente, ngunit naging lugar ng pag-aanak ng mga nakamamatay na sakit at libu-libong bata ang nagtatrabaho doon bilang mga tunay na alipin sa mga palaisdaan. Literal na itinayo ang Ghana sa ginto, mahigit 1,000 taon na itong nagmimina ng mahalagang metal at ngayon ang bansang ito ang nangungunang producer sa Africa. Gayunpaman, karamihan sa ginto ay hindi minamina sa mga opisyal na minahan, kundi ilegal na guhukay ang mga tao ng mga butas sa gubat ng walang mga permit o regulasyon sa kaligtasan. Upang makuha ang ginto, gumagamit sila ng mercury na sumisingaw sa hangin at dumadaloy sa mga ilog na lumalason sa tubig para sa milyon-milyong tao at pumapatay ng mga isda. Ang mga ilegal na minero na ito ay nagtatrabaho para sa mga sentimo, ngunit pinayayaman nila ang mga mamimili at smuggler na nagpapadala ng bilyon-bilyong dolyar ng ginto palabas ng bansa. Nagpadala ang mga awtoridad ng hukbo upang sirain ang mga ilegal na minahan, ngunit wala itong silbi, napakamahal ng ginto at ang mga tao ay napakahirap para pigilan. Sa nakalipas na 15 taon, libu-libong Tsino ang dumating sa Ghana, bumibili ng mga karapatan sa pagmimina ng ginto. Dinadala ng mga kumpanyang Tsino ang kanilang mga kagamitan, ang kanilang mga manggagawa at maging ang kanilang pagkain, nagtatayo ng mga gated community at halos hindi nakikipag-ugnayan sa mga lokal. Sinubukan ng mga awtoridad ng Ghana na supalan ang mga ilegal na minero ng gintong Tsino na nagpatapon ng mahigit 4,000 katao noong 2013. Namumuhunan ng China ng bilyon-bilyong dolyar sa mga kalsada, stadium at ospital ng Ghana, ngunit kapalit nito, nakakakuha ito ng akses sa ginto, diamante at iba pang mga mapagkukunan. Marami ang tumatawag dito na isang bagong kolonyalismo, ngayon lang, sa halip ng mga Europeo, mga Asyano ang mga ito at pareho ang padron, kinukuha nila ang kayamanan at iniiwan ng isang nilaso na lupain. Ang football sa Ghana ay hindi lamang isang sport, ito ang tanging pagkakataon para makaahon sa kahirapan para sa milyon-milyong bata mula sa maalikabok na mga lansangan. Pangarap ng bawat batang lalaki na tularan ng mga bituin na lumaki sa mga slum at pagkatapos ay naglaro para sa mga nangungunang European club at kumita ng milyon-milyon. Ngunit ang katotohanan ay malupit, para sa bawat matagumpay na footballer, mayroong libu-libong mga batang nalinlang na dinadala sa Europa ng mga peking ahente. Ang mga bata ay inabandona ng walang pera o dokumento sa mga lansangan ng mga lungsod sa Europa, hindi makauwi dahil sa utang at kahihiyan sa harap ng kanilang mga pamilya. Gayunpaman, ang pambansang koponan ng Ghana ay isa sa pinakamalakas sa Africa. Noong 2010, naabot nila ang quarterfinals ng World Cup. Ang Ghana ay sumailalim sa isang rebolusyong pinansyal na hindi naranasan ng mga mauunlad na bansa, halos walang gumagamit ng mga bangko rito, lahat ay nagbabayad gamit ang telepono. Magpapadala ka lang ng mensahe at ang pera ay ililipat mula sa iyong numero patungo sa isa pa sa loob ng ilang segundo, nang walang mga card, walang mga bank account, walang mga bayarin. Mahigit 80% ng mga nasa hustong gulang ang gumagamit ng mobile money, isang mas mataas na rate kaysa sa Europa, kung saan marami pa rin ang may dalang pera sa kanilang mga wallet. Binago nito ang ekonomiya, ang mga magsasaka ay tumatanggap ng mga bayad sa pamamagitan ng telepono, ang mga driver ng taxi ay hindi nagdadala ng pera, kahit ang mga pulubi sa kalye ay nagpapakita ng mga code para sa mga paglilipat. Nalampasan na ng Ghana ang mga bansang kanluranin sa mga digital na pagbabayad dahil lamang sa wala silang lumang sistema, nilaktawan na nila ang yugto ng pagbabangko. Bukod sa Hollywood at Bollywood, nariyan ang Tollywood, ang industriya ng pelikula ng Ghana na gumagawa ng daan-daang pelikula bawat taon sa maliit na budget.
Ang mga pelikulang ito ay kinunan sa halagang ilang libong dolyar gamit ang mga murang kamera na may kaunting editing, ngunit sikat ang mga ito sa buong West Africa. Ang mga balangkas ay karaniwang umiikot sa pangkukulam, mga sumpa, mga drama sa pag-ibig, at mga gangster, at ang mga aktor ay nagsasalita ng lokal na Ingles na may natatanging accent. Ang mga bituin ng mga pelikulang ito ay mga tunay na kilalang tao sa rehiyon, kilala sa kalye at iniimbitahan sa mga kasalan, ngunit hindi kilala sa labas ng Afrika. Kapansin-pansin, ang mga pelikula ay madalas na naglalarawan ng mga isyu sa totoong buhay, korupsyon, kahirapan, karahasan sa tahanan, at hindi lamang sila nakakaaliw kundi nagsasabi rin ng katotohanan. Noong 2017, inilunsad ng Ghana ang unang satellite nito sa orbit kasing laki ng isang shoebox, ngunit isang malaking tagumpay para sa bansa. Ang satellite ay itinayo ng mga lokal na inhinyero na nag-aral sa ibang bansa at umuwi upang itayo ang programa sa kalawakan ng Ghana mula sa simula. Binabantayan ng satellite ang baybayin, tinutulungan ng mga mangingisda na mahanap ang mga kawan ng isda at sinusubaybayan ang ilegal na pagtotroso ng direkta mula sa kalawakan. Plano ng Ghana na maglunsad ng mas maraming satellite sa mga darating na taon at magtatag ng sarili nitong space agency upang makipagtulungan sa iba pang mga bansang Aprikano. Pinatutunayan nito na kahit ang mga mahihirap na bansa ay maaaring makapasok sa kalawakan ng may mga edukadong tao at ambisyon, hindi nila kinakailangang maging isang superpower. Sa nakalipas na 20 taon, ang kabisera ng Ghana ay nagbago mula sa isang bayan sa probinsya patungo sa isang modernong metropolis na may mga skyscraper at shopping mall. May mga piling kapitbahayan na may mga villa na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar ang itinatayo na umaakit sa mga mayayamang Aprikano mula sa mga kalapit na bansang hindi matatag. Nagbukas ng mga opisina ang malalaking kumpanya ng teknolohiya sa kabisera na nakikita ang Ghana bilang isang matatag na base para sa mga operasyon sa kanlurang Aprika. Ngunit katabi ng mga skyscraper ay ang mga kalawangin na slum na gawa sa metal kung saan daan-daang libong tao ang nabubuhay ng walang maayos na tubig at kuryente. Ito ang pangunahing problema ng Ghana, lumalaki ang ekonomiya, dumadaloy ang pamumuhunan, ngunit ang agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap ay lalong lumalawak bawat taon. Ang Ghana ngayon ay isang eksperimento na nagpapakita kung ang isang bansang Aprikano ay maaaring umunlad ng walang mga digmaan, kudeta, at diktadura. Gumagana ang demokrasya dito, nagbabago ang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga halalan ng walang karahasan, mayroong kalayaan sa pagsasalita at mga independenteng hukuman, isang halos hindi pa naririnig na pinomeno para sa Aprika. Ngunit kasabay nito, mayroong mga pamahiin noong medieval paggawa ng mga bata sa mga plantasyon, mga tambakan ng nakalalasong basura, at korupsyon na kumukonsumo ng kalahati ng budget ng bansa. Kung malulutas ng Ghana ang mga problema nito, ipapakita nito sa ibang mga bansang Aprikano ang daan pasulong, kung hindi, mapapatunayan nito na hindi sapat ang demokrasya. Sa ngayon, binabalanse ng Ghana ang nakaraan at hinaharap at hindi malinaw kung saang direksyon uugoy ang pendulum sa mga darating na dekada. Kung nahanap mo itong kawili-wili, mag-subscribe upang hindi mo makaligtaan ang mga bagong episode. Pinapanatili namin itong maikli at diretso sa punto.